God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over Americas. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ. Jesus Christ, The begotten Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord all over the world. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Pwede pa na tumatagan og makusog nga pakpakatungguing nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Pwede ba nato ingon natong tapat nga nalipay ko kay niya ka igsoon. Praise the Lord. So karon mga igsoon, maglibot-libot ta as we roam around. Ato ang i-fellowship ang matag usa atong kumustaon. Hallelujah. Awitan ka't pasasalamatan, sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Bumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Awitan ka't pasasalamatan, pagsamba ko ay aking iaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang, liwanag mo ang taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Aawitan ka't pasasalamatan, sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Bumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Aawitan ka't pasasalamatan, pagsamba ko ay aking iaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang, liwanag mo ang taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang, liwanag mo ang taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Sige, magampo ta. Yes, Father God in heaven, Lord, daghang salamat Ginoo sa kabuntagon nimong gihatag, Father God. I pray, Lord, sa pagpadayon Ginoo sa mong panimbahon. Ikaw pa rin Ginoo magauban sa amo, Lord, na sa mag-share sa mong pulong. Ikaw pa rin Ginoo magadiog, Lord. Nang tanan magawa siyang baba ni ikan na mangdakan mo, Father God. I pray, Lord, na kami na aminaw, abir mo kasing-kasing ang una-una, Lord. Naanda mo daw sa mga pulong sa ibinin na oras ang mag-isalig kita sa kinamatan. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Another day, another reason to praise God. Amen. Amen. So, kung mga igsoon, atong dagon, atong buhay nga Diyos, ng may galak at may kasiyahan. Hallelujah! Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos.
Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuuko. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa huling pintig nito. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man, sakit dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Ito ang aming nais, Panginoon, na purihin ka, O God. Mithiin namin, Lord, ang sambahin ka, Lord. Ito ang nais ko, mithiin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa iyo. Ito ang dalangin ko, inaasam
salamat. Takos ka, Ginoo, sa among pagsimba, pagdaig. The best clap offering of praise to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Salamat, Lord. Tanan pasidungog, himaya o mapapasalamat sa imo lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Mayong buntag sa tanan. Before ka mo lingkod, maigsoon, pakishake hands lang sa imong katapad. Ingna siya nalipay ko igsoon nga nagkita ta. Ayun, praise the Lord. Sa tanan po mga bata, I'm proud to announce, no, nga naana mo yung sarili po ninyong children's room. Kaya po, you may now go. And para naman po sa mga adults, mga KKB yan, dali po ta, padayon ta sa pagsimba. Ganiya po, kita po yung naghatag og mga pagsimba, pagdaig sa Dios. Karon naman po, kita naman po yung mudawat og mga bulawanong pulong gikan sa atong buhi nga Dios. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang Ginoo po, taliwala sa sirkumstansya, angay ug angay gyapon nato siyang hatagan sa ato ang lawom nga kahadlok, reverence o pasalamat tungod kay dili siya mausab nga Dios, no? Sukad sa una hantud karon na siya gihimo sa atong mga kinabuhi, mga nindot og maayong butang. Kaya po today, welcome po sa makausap pa. Good morning and blessed Sunday po sa matagusang nga nadiri karon. Ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church Tangub City, and in behalf po sa atong Bishop Brother Eddie, I would like to welcome you all to our worship and healing service, our first service karon nga kabuntagon. Welcome din po sa matag-usa, no? Pakiingon ni mong tapan na welcome igsuon, no? Welcome. So wala sa tuo sa likod sa atubangan. Ang ato pong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church worldwide. A church po in Luzon, Visayas, and Mindanao, and in more than 70 plus countries all over the world. Non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. So welcome po sa bagong bulan usab, sa bulan sa Oktubre, no? It's our anniversary month. Okay, sabay na lipay ana. Kita po ay we will be celebrating our 47th year as a church, no? A church nga natawo sa kasing-kasing sa Ginoo. Daghan na po ang nahitabo, no? Imagine kani po nga church ay padayon gipakuyanap sa Ginoo sa lain-lain mga lugar, no? Labaw sa tanan dili lang nanaghanta kundi daghan na pod ang mga kinabuhi nga nausab. Daghan na po mga kinabuhi ang nalikay sa unsa mang mga problema nga dulot sa sala, no? So kinsabay mo ingon nga siya po ay produkto sa ministeryo sa Ginoo nga dakila. Kita po ba? Amen, no? Ako po ay usapon ni ana. Kaya akong pasalamat sa Ginoo nga gitawag po ta ani nga ministeryo. Una gitawag ta aron maluwas, and then ikaduha gitawag ta para mga lagad sa Ginoo. So bag-o naman po nga bulan ang ato pong tema in this new month of October 2025 is atong basahon po together. 1, 2, 3, go. Christ's authority is the answer. Standing as one church. No? Kinsa na po ba'y nakita yung nana kadaghan nga mga tao? Nana po mo yung nakita. Ako po, I'm blessed and privileged nga almost no? Mga pila na katukatuig. Since I was still single, antod karon po, salamat sa Ginoo nga maka-try na punta, nana, no? Pagkanindot, maigsoon, makita pa lang ka, inaana kadaghan nga mga tao magsimba sa Ginoo. Imong balibo bitaw, murag manimbahot imong balibo nga, wow, salamat Lord nga ani nga church dili gyud tawo ang giisa kundi ang Dios. So standing as one church. Now let me read to you the article given by our pastors. Ingon diri, differences divides us. Tama po ba?
Ang atong pagkalain-lain muni nakapausay, nakarason nga mahimulag nato no na ubang tao hilumon, tanaw din mong tapad. Siya ba na? Nabi ubang tao nga pertipod ka sa man. Pertipod ka tabian, no? Murag inyong pastor. So, differences divides us. Different upbringings, cultures, generations, no? Anay mga Gen Alpha, Gen Beta, kaniya mong murag si Revi, Gen Beta na daw na, mga tuig 2024 pataas. Oo, nakasabay pa ba ng mga Gen. So, ang uban silent generation, no? Katama silent generation kato na gid ning uli na gid sa balik na sa yuta ang ilang lawas. Sunod baby boomers. Sa pay sunod. Lain-lain pa until millennials, Gen Z, and then Gen Alpha o Gen Beta. Kana lain-lain. Uban sa to, di na kayo ka-relate. So, uban, unsa pa na ilang. Sabutan ni mga bagong language sa mga batanon, mga cap, mga fur. To IDC raman, I don't care. O ID, ano mga fur. For real day. For real. No? Mga skibidi. Diba? Kasabay pa ba ko? Di ba ba kiwa? So yun na po. Lain-lain ang generation, lain-lain na itong mga experiences. And lain-lain na itong mga callings. Gikan sa Ginoo. No? More than that, more often than not, usahay we don't see eye to eye. No? Karon nga generation po, although we are very advanced, pero kaakibat sa paging advanced sa technology, maupod yung panahon nga ang mga tao daghan na kayo sila oras sa ilang mga cellphone na lang. No, mura usahay maski nasa balay, mura og wala gihapon sa balay. Kay tubang sa ilang mga cellphone. Kaya po usa ni sa mga maka-divide, no, na lesson po yung mga interactions. Napaduol ta sa layo ng mga tao, pero yung mga duol nato napalayo. Tama po ba? No, nindot nga naanay technology kay napaduol ang layo, yung mga OFW murag duol na lang. Pero yung mga nasa dool, na po yung murag na OFW. Kaya po, at akong i-remind na matagusan, nga kita po ay dapat mabuhi po ta sa karon. Sa unsa nga naata karon, no? Ayaw po hulata nga, ayaw pa nato hatagag importansya inig wala na. Di ba? Muna kasagaran sa mga tao, ayaw pa po ayaw pa po sila maghatag na ko importansya inig nawala na ang butang, nawala na ang tao. Diba? Usay, mag-message, inignanas, loob nga, anana sa ano? Nana sa pansyon. Dili pa rin pansyon ka na, ang sitaw ganyan, ana? Lungon. And then, grabe message. Labon ka tumbuhi pa, wajud ka message. Maskin thank you na lang. Kaya ina mong tapad, no? Tanawa lang, ayaw ing tanawa lang na. No? Dapat makita ni mo nga, ma-appreciate gini mo na, mintras buhi pa. No? Labaw sa tanan, kay kauban ta sa Ginoo. Dili po nato pataason kayo yung ato ang expectation. Kaya sa yung mga tao, daghan kitang expectation sa ibang tao. Pero yung appreciation nato, perting babaa. Di ba kaingon og thank you or mangani or sahay gabi na lang mangani ning igura ning labay. Murag wala, no? Murag wakwak. Dingi aday mong tapad kung nabilong ba siya. Joke lang. Wala po yung nabilong sa wakwak diri kay kita po matinubos sa Ginoo. So ang ato lang, no, kita po tanan, even yung mga batanon, no, ako lang ni i-grab ng opportunity nga wala po yung masama o mo greet mo mayang gabi sa yung mga elderly. Kami po sa una mga bata pa mi, ingon ana gyud pag na yung mga elderly, mayang gabi po, dili day po kay Sam day ta. Mayang gabi nay, no. Ay, kung sigiti, di ko bungol. Ay, sorry po, manggabi po. Joke lang. So, ang punto lang nato is, wala po yung mawala. Mabalik po yung pagiging polite. No? Mapasunod ng kasing-kasing nga mapasalamaton. No? Sa balay gali, no? Maskin man lang mamalihog, apilan po og please. Apilan po nato og thank you. Kana po, grabe lang na ka-basic, pero dako na kay nagkahimuan. So, iyon na po, padayon ta, but we can be one, no? Despite of all our differences. Lain-lain manggitag pursuit in life,
pero unta ang pinaka-pursuit nga pangitaon dyan natong Ginoo, dapat di ginamawala unta ha. Lain-lain man to tag career, lain-lain tag trabaho, pero we can be one. We are one as Christ rules over all who believes and trust in Him. And we belong to Him. We belong to Jesus. And as a member of one body, inay mong tapad, you are a member of one body. No? Usa ka lawas diya kay Kristo. No? Kauban ta, dili lang po diri sa JIL, but even to all the Bible-believing Christians, to those who are born again, at katong mga naka-experience sa transformative work ni Lord, kita po ay mag-igsuon. Lain-lain lang po atong ngalan, denomination, lain-lain atong mga sekta, pero basta siya po ay nagtuo sa Biblia, nagtuo sa kay Ginoong Jesus. Kita po ay usang lawas diha kay Kristo. Kaya po, gidasig ta sa Biblia nga maghiusa. Kita po kung magsige lang tag-apas sa atong mga personal nga mga agenda, personal nga mga pursuit in life, di gyud ta magkahiusa. Tama po ba? Lisod kayo. No, example, ako ipamugos nga dapat inigdako ninyo puro ra gyud mo teacher. Walay mo sugot. Pero sa diyang pagmulantaw na ta sa Bible, o kita tanan anak man ta sa Ginoo, muni ang ato ang pamaagi nga dapat buhaton. Then makabuhat ta man tungod kay ang Biblia, si God po will unite us. No? Lain-lain man to datong okupasyon, atong trabaho, pero sa diyang mabuhat ta sa pulong sa Ginoo, diya po ta magkahiusa tanan. No? So kaya po as we press on, while I was preparing and praying, Lord, unsa may mensahe no para sa atong mga kaigsuonan diri sa Tanggob, no? Unsa may gusto nimo ipaabot, no? Nagpray ko, and while I was doing that, diri po ko gidala sa Ginoo sa Acts chapter 2 verse 42. So if you have your Bibles, pwede mo uklabon, mga buhat 2:42 paingon sa 47. No? So ako pong basahon, and you can also look at the screen kung wala mo yung mga Bibles, pero kung wala mo yung mga Bibles, you can follow along. Ingon po diya sa tama ba ko? Christian Standard Bible. Bago na po yung akong version gigamit ani CSB, no? Ingon diya, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. And then in ingon diya, everyone was filled with awe. Grabe, napuno sila kamangha. And many wonders and signs were being performed through the apostles. Now, all the believers were together and held all things in common. They sold their possessions and property and distributed the proceeds to all, as any had need. Every day, they devoted themselves to meeting together in the temple and broke bread from house to house. They ate their food and with joyful and sincere hearts, praising God, enjoying the favor of all the people. And tanaw ang resulta sa last verse. Every day, the Lord added to their numbers those who were being saved. Kada adlaw daw naay maluwas. Kada adlaw daw naay mutuo kay Ginoong Jesus. Now sa Cebuano, para din sa atong sariling lingwahe, ingon po diya sa Cebuano, let me read to you. O nagpadayon sila sa pagtuon sa mga gipanudlo sa mga apostoles, sa pagtigom ingon nga mga kaigsuonan, sa pagpikas-pikas sa pan og sa mga pag-ampo. Daghang mga milagro o mga kahibulungang mga butang ang gihimo sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Busa ang mga tawo nagkinabuhi nga adunay pagtahod o kahadlok sa Dios, nagpadayon ang panag-uban sa mga magtotoo o gipaambit nila ang ilang kabtangan alang sa tanan. So, next verse, ingon po diya, verse 45, gipamaligya nila ang ilang mga yuta. Grabe ni.
og mga kabtangan o gihatag nila ang halin ngadto sa ilang mga kaubanan base sa panginahanglan sa matag usa. Adlaw-adlaw. Nalupig atong life group ani. Atong life group once a week. Sa ingon sa verse, ilaha adlaw-adlaw. Kakanta gid sila adlaw-adlaw. Mag life group. Ano nila ang team song? Ansa pa, adlaw-adlaw nagtigom sila sa templo o nagpikas-pikas sa pan didto sa ilang mga Pinoy anan. Life group gid no kay sa balay man. So na sila gathering sa worship hall, sa worship center, napud sila gathering dito sa ilang mga balay. And then malipayon gayud sila sa ilahang pag-inambitay sa pagpangaon. Kay usay kani gideng nagid po day sa Bible ning inigumag life group no, maka-snack gyud ay no. Biblical ra gyud ay mo tapad biblical ra gyud ay. Wala ra gyud ay tanda sayop nga pa-snack ko nato to mga kauban. So sa sila nag-inambitay sa pagpangaon o padayon ang ilang pagdayeg sa Dios. Nalipay kanila ang tanang mga tawo. Ug unsay resulta? 47. Adlaw-adlaw gidugang sa Ginoo kanila ang mga tao nga iyang giluwas. Ako po ay kung imong sabto ni malipay ka ba ngano man yung mga tao nga ning butang sa pagtuo nila kay Jesus wala po nahimong orphan. Kaila ba tag orphan? Kanang yung baby nga igo lang gibilin sa wala po giako sa ilang mama, naging orphan. Or ang uban naging orphan kay basinay trahedya, namatay ang ilang ginikanan. So ako po ay, kung imong basahon ni nga verse, makalipay nga naman, tanang nagtuo kay Jesus, naay kapuy-an. Tanang nagtuo kay Ginoong Hesus, wala. Sitaw gani, wala sila napasagdi. Imagine that, nag-share ka sa gospel pagkahuman, okay kayo, no? Makashare tayo sa gospel, makashare tayo nga, love ka kay ni Lord, ikaw ay gipakamat yan ni Ginoong Jesus. Pero after ma-share, I'm not saying nga, sayop na diha, pero usay, pag after ma-share, susad lang kay, mapasagdan na din siya, no? Free na din siya nga magkuhan. Akong pangutana, pag ingon ana ba, pila kay survival rate nga makapadayon siya diya sa Ginoo. Usay gani no, bisa kita kada Domingo pag ganit taning simba, usay yung temptasyon perti pagyapon nga di po nato ingnon nga kusog kay baskusgan magyud atong Ginoo. Pero usay grabe gyud ang pagsulay. Kaya po yung maging orphan ka sa family ni God, or I'm not, ma-abandon, yun yung word ay ma-abandon, medyo pait kayo, pero sa ilang case, nindot kayo, naitabo silang church nga naman, yung mga na-save, yung manito kay Jesus, napahiluna, og usa ka spiritual home, og dito sila naamumahan. Di po ba? So, Pastor, unsa may makita nato diri? Unang-una, na ako'y mga gipang underline sa English translation nga, nabantayan ba ninyo kay Peter bang Pinuha? Na ako'y gi-underline nga mga words. Example, they. Example, all, everyone. Ibalik daw gamay itong English ya. English nga translation. I-back lang, mga slide, unsa man ni? Slide 3. Oh, yun. Na yung mga everyone, na yung mga all the believers, sa pa yung mag-underline. Oh, they na pod, they na pod, they na pod. Akong nabantayan, wala ko kitag isa kangalan. Kamu ba, pagbasa mo rin na pa nakita nga, isa kangalan nga, siya gid yung main character, ano yun. Gawas ka si Lord yun ang main character, bitaw. Pero yun, when it comes sa mga individual believers, wala ka kita. Ang ila pong na-mention per me is group of people. Wherein, gitawag po nato karon as the church. Ang church po ay dili ang building, ha? Basi mo yung tag, ay, adto kog church. Wala problema mag-church. Of course, kita yung church pero yung building, dili ni mao ang church. Ang literal meaning sa word nga church is the called out ones. Isa ba itong mga tinawag? O, kamo, kita. So, kita yung church.
kining atong building, glory to God, perting bugnaw na, pero kung iigang pa mo, paandar pag yun, okay ra na ipaandar ng aircon. Kay, ato man eh. No? So, kita po, nawala akong flow of words. Nawala akong flow of words. Kanang, kita po ay maong mga tinawag. O, kung imong basahon diri, naa sila'y panaghiusa, no? Dili sila tira pasagad, bisag unsa na lang. O naa sila'y word nga, bakita nimo diri nato i-focus yung atong teaching. But before nato i-focus yung atong teaching, inaisay mong tapad nga, are you ready? Ready na ka? Sige, so di na to langanon, kay ready na. Ay lang po nang ready matulog, no? Ay lang po sa. Unya na, bugnaw kay diri, ay lang po sa. Alright, so, morning nga word ako nabantayan. So, ang word is, sa English, continually devoting themselves. Ato bang basahon? 1, 2, 3, go. Continually devoting themselves. No? Unsa may but pasabot anak pastor? Okay ra inyo hang kuan diha. So papasa nato atong kuan atong slide. Na ako sa slide number 6. So ingon man gud sa Acts chapter 2 verse 42 sa NASB, they were continually devoting themselves. Sa English, taas kay nga word, no? Pero sa original word sa Greek, isa ram day ni ka word. Naagyuday, muni usa ka mga limitations sa translation. Sa original word, sa original nga script, kay ang Bible, di ba yan in English? Kaya lisod kayo no, nga moangkon ta nga isa ra gyud ang translation. Kay, remember, ang original translation, dili English. Ang original translation, tulo. Hebrew, Aramaic, o Greek. Diba? Yung Greek, muna atong time karon nga English international language. Sa time nilang Paul, ang international language nila is Greek. Gamay lang nga, kuha na niya. Okay, dayon pastor, ano lang to? Kanang to know. The facts lang to siya. So, sa Bible Dictionary, yung word nga continually devoting themselves, mo ni siya ang atong makita. Number 1, ingon sa Dodson's nga reference, ang word nga continually devoting themselves means persist, continue, steadfast in. So, ingon na sa Dodson's. Number 2 nga meaning sa Strong's, ingon diya, to persevere, be constantly diligent. Dili dahil lalim ang meaning nga devote, no? Dili dahil yano. And ingon sa TBSG na lang yun ni, kay taas mong good ni, translation na. Ingon sa TBSG, to attend constantly. Pag may na itag devoted ta, dili na itang devoted nga may nagsugod. Sa Bible, pag ningon sila nga yung church, yung early church, they continually devote themselves. Ang punto de ato, nagmapadayunon sila. Inay mo tapad, nagmapadayunon. No. Kabalo man ko, no, nga kita isip tao. Basta na'y bag-o, kana mo'y grabe kadasig, di ba? Unay kinaiya sa tao basta na'y bag-o, unsa may kinaiya, dasig kayo. Kuanda yun, sa tao gani, kanang excited. Kinsa ba yung nakatry diya? Palitan ni mo bagong sapatos. Bisag walay hugason. Ay, pagkaon mo, kaya ko'y hugas. Nga naman. Excited naigihatag naibago Tagahagbagong cellphone. Sige ma, panghugaw-hugaw ma, ako'y limpyo. Bali. Diba? Yun yung mga kinaiya sa mga tao, diba? Basta bago, blessing kayo. Ang tao na ikinaiyan nga maayo sa ira sa sinugdanan. No? Kaya yung pagiging continually devoted, lahi ni, inay mong tapad, lahi ni. Dili ni katong mayra sa sugod. Guys, natay bagong life group. Pastor, appeal me. After 6 months, naman itong ningong appeal me? 1 month raman. Okay na tagikuha na ni Lord, no?
Kay murag dito nagkapapilon sa langit. Pero unsay nabantayan nato? Usahay pag magkadugay, murag tungas no? Bantay ba mo ng tungas? Magkadugay, unsay may magkadali ba basta tungas? Magkahangak. Tanaw kay mong tapad, basig gihangak na. Wala gihangak no? Tanawan yung nagwali diri murag gihangak. Oh, di ba? Padayon ta. Oh, dali ara sa oras. Uy. So, and another meaning sa word nga continually devoting themselves, mo ni siya, to persevere and not faint. Sa Bisaya pa, mulahutay nga dili kapuyon. Lo. Oh, again, tanaw gyapon mo tapad. Gikapuy na ba? I hope po di ta kapuyon. Kabalo mo, muni nga butang nga ang simbahan nagkaiusa sila. Standing as one church man ka. Di ba? Yun yung tema na to eh. We are under Christ's authority. Now, kung under ta, gusto sa Ginoo ang iyang simbahan magkaiusa. So, yung message po nga gibutang sa Ginoo karon nga kamuntagon mo ni siya, magmapadayunon daw ta. Dili lang daw ta maayo sa sugod or maayo pag naalay bago. Unya po tagaan nato og mga konkreto nga mga example. Now, kung mo manggani na pastor no nga gusto man day no, karon gitudloan ta nga di lang ta unta maayo lang sa sugod kundi maging continually devoted. Grabe no, tulo ka words, continually devoted. Wow, no? So, now the question is, kung ang simbahan nag-unite to continually devote themselves sa unsa pod. Kaya naman po yung question nga atong tubagon, what are the things that the Church of God, kita po mga katawan sa Ginoo, must unitedly and continually devote themselves. So the title of my message, no, inyo na lang yung paminawon. Then tanaw lang po ninyo akong naon kay ang TV murag ano lang, no, i-pray ninyo. Pero at the same time, focus na lang muna ako. No, ako ni i-grab ng opportunity nga ako ang sikat ron. Wala. Lain na makareact. Wala. Di ba si Lord ay sikat, no? So, again, yung title is United Devotion. United, hiniusa nga pagpadayon nga. Again, yung word nga devoting diri is mag-attend to, mag-persevere. Now, the question sa mga unsa pod pastor, man ta magpadayon ta sa daan o magpadayon ta aning gusto sa Ginoo. So tan-aw na to og tubago na to na. So number 1, asa ta magpadayon? Of course, ang pinakauna gingon sa Bible dito sa verse sa Acts chapter 2 verse 42 is they were continually devoting themselves to the apostles' teachings. Daw magpadayon kitang mga Kristohanon nga hiniusa. Apostles' teachings. Kabalo ba mo yung word nga apostle? Dili lang ni kayo, ay, pastor, di naman ikaw si Pedro. Di ba? Kay karon mga panahon na, no, medyo nihit naman kay magpatawag. O, samot na kay natas JL. Sa JL, walay bearing kung unsay ngalan ba nimo. Si Brother Eddie gani, Brother Eddie ragali. Pastor sa mga pastor, Brother ragani. Diba? Ako makamit. Grabe po si Brother Eddie, no? Di mo niya ipamugos. Hindi ipamugos. Tawag akong pastor. Suko ko ni mo. Diba? Gusto ko pa, bro. Sige, katawa ko kay, namin tayo mga first timer ba? Tapos, akapalo naman kita nga atong church kay medyo dako yung influensya. Kita ko one time, nag-anniversary sa Taiwan. Tapos, mga vlogger ba nang-apil? Praise God nun. Hindot na kayo, no? Kay, may mga na-apil na vlogger. Uban din, may mga vlogger po din, no? So, pero kato nga vlogger, dili sila dugay sa JL. Katawa ko kay mag-ingaw dito nga, ngayon po, ay nag-share na po si Bro Eddie. Bro Eddie. Ano naman bro? Bro, peace bump. So, unsay punto na to. Kita po ay, sa ato nga time karon yung mga titles, yung mga titulo sa mga pangan, medyo, na kayo, di ba? Dili na kayo nato naga-notice. Usahay gani, yung sa church nato, pwede ra gani Kent, pwede ra gani or sa ba, walay bearing sa ngalan. No, ang punto lang nato, yung mga word nga apostles teaching, yung word nga apostle sa Bible,
ang word day nga apostol, gigamit din ni para i-refer sa mga mensahero. Hello, napapapay ko istorya? Nimpos man sila. Di, pastor, nagulat mi. Maramag ka ng... Ano sa daw yung word nga apostle? Yung word nga apostle ay ang tawag, mensahero. Pero usa din ka karakteristik sa unang panahon, pagtawgon kag apostle, naa daw kay eyewitness account. Kabalo mo man ang eyewitness account? Meaning, ang imong istorya, nakita po na nimo. Kung muwali ka may ton kay Jesus, din tawgon kag apostle, sa una-una nila, nakita gyud ka sa kinabuhi ni Ginoong Jesus. Kaya di ay, naida ko kayong kabugaton, no? Kita, gusto sa Ginoo magpadayon ta sa apostles teaching, kay kabalo ta yung mga apostles teaching, bisan tudog, wala na takita gyud sa personal na kinabuhi ni Jesus. Pero ang tanang gustong ipaabot nga mensahe sa Ginoo, gisulat diri. Nabakoy ka istorya. So in other words, gusto ang Ginoo nga magpadayon ta paghatag panahon. Dili lang tong maya na sa sugod pag-encounter pa, pati kalayuha dyan kayo. Ni ganang pag-ikapon lagi, murang magmusun mo gatong tudlo. Tasig kayo. Dili lang daw di tayo nga magsige lang ka, nga diya lang ta maghigayon, maghatag higayon sa Ginoo, pagdasig lang. Ingon pa nila, pastor, kano sapod ka kinahanglan gyud nga maghatag panahon sa Ginoo? Yung time nga luya kay ka. Kung the more mo na experience ang kalaay, kaluya, mao po na ang sinyalis nga the more po doon tata maghatag higayon sa Ginoo. Unsay problema sa tao? Pastor, murag muna man ay sign mulayo sa Ginoo. Pag naay problema. Amen or agay. Ay na react. Po ba, dagan po mga tao. Kaya po diri sa church, di lang po yung pastor, but even siguro, matagusan nato. Pagkanindo tara siguro ang tao, kita magtinabangay, nga magdinasigay sa usag-usa. I-remind na to, pag natay problema, the more na dapat nga hamahimong excuse nga mas muduol pa sa Ginoo. Apostles teach. Apostle pagay ko ha. About yung word nga teaching. Yung teaching po, ang pasabot sa Bible Dictionary, yung mga doktrina, yung mga instruction, o gani, yung mga gitodlo. Diba sa church, dagan na kayo. Kung pila siguro ka katuig na kaila sa Ginoo, kasi simba, muna po nakadagan ang imuang nadawat nga tudlo. Nanabay 5 years diri. 5 years na gid ka sa sa Ginoo. Pila na ka nakadomingo. So sa tuig kuan man 52. Oh, kwenta-kwenta daw. Buta na daw si kwenta lang. Oh, kay naka-absent kay kuan nagklase. Una ang Ginoo pero klase Domingo. Buta na to 50. Sa 50 5 years na ka. So imong nadungog gawali kung Domingo lang, pila na? 250. Tama ba? 250? Or 25? 250? 25, no? 50 times 5. 250. Lagi. Ako mong testingan og napa ba mo? 250. Imagine that sa isa ka, sa 5 ka tuig, 250 ka wali na nga gikan sa pulong sa Ginoo imong nadungog. Kung 10 years na pud ka, alabaw pa. Ako, 2006 man, mag 20 years na. Next year, sa Marso, 20 years na dahil ko diya sa Lord. Grabe, no? Pero ang edad, kuan, salamat sa Ginoo, 9, 10 years old pupud ko, no? Aya ko nakaila, mag 10. No? So, imagine, 20 years times 50 ka wali. Way labot to, pastor, katay nga wali. Kabalo mo, mas grabe para ba ning ikaw mag-anda mo wali kay you are learning twice. Kaya yung mag-level up sa Ginoo, abla na to nga, mahawd na ta, kay teacher na ta. Kabalo, mas the more pa kag-disciple sa Ginoo, kadua kag ipakaton.
Ako gani, katulo mo ko magwali ron. Doon pasabot, tulo ka wali ako madungog ron. Gikan sa kong baba. Magwali ko rin, duha. Pag abot sa samis unya, magwali na po kay anniversary man sa ilang mga batanon. Grabe, no? So, kapila ni mo. Usay gani, magwali ko ba? Na, istorya lagi ito na ako, no? Ngayon ko na, grabe gid ang Ginoo yung mga revelation. So na siya ginatudlo nato. Now, unsay again ang gusto ipabot sa Ginoo nga magmapadayonon ta sa pagpaminaw, pagdawat sa tudlo nga gipasa sa ato. Dili lang yung tudlo nga A, B, C, D, E, F, G. No, di lang hinana. So, ingon ang Bible, Proverbs chapter before nato nabasa ng Proverbs 13 verse 13. So kita isip usa ka simbahan magkahiusa ta diha sa pagpadayon, pagpaminaw og paggahin og panahon sa teaching, doctrine and word sa Ginoo. As people of God, ingon ang Bible Proverbs chapter 13 verse 13, the one who despises the word will be in debt to it. Sa Bisaya pa, mag-antos ang taong nagsalikway sa mga gitudlo o gipatuman kaniya. Kaya po, unsay challenge, isip katawan sa Ginoo, ayaw po isalikway ang pulong sa Ginoo. Ay mong tapad, ayaw isalikway, ang pulong sa Ginoo. Kaya po, to be honest, no, kung namang gani, ako heart to heart, kung namang gani tao nga, dako kay kabugato niya ang word ni God, dapat Christian eh. Dapat yung mga Bible-believing follower ni Jesus. Dili yung mga alang sa gawas. Pag natay argument, ahaman ta makita og common ground. Dili. Sa word ni God. Kailan magitag baruganan. O ba nato, daghan kitag tinuuhan sa una, no? Bawal manilig paggabi. Bawal mang nail cutter pag pag mahilanat, napiang dayon. Grabe, piang dayon. Pag daghan tag mga tinuuhan, paglanto sa Bible, wala man basahon nimo, hasta mapa di ka kita. Kaya haman ta mag-abot. Dito ta mag-abot tanan sa pulong sa Ginoo. No, unsa may kabalo mo, wala may mawala, umuto ka sa Bible. Mas daghan pa nun ka madawat. Di po ba? Kaya po gusto sa Ginoo magpadayon, maging magkaiusa ta ug magmapadayonon, basta Bisaya na bulol na, magmapadayonon sa pagdawat o pagtipig sa pulong sa Ginoo. So, pastor, messenger man. So, appeal na mong life group leader. Appeal. Pastor, kung na mag-share bata, basta pulong sa Ginoo yung gi-share. Hatagan gyapog dakong pagtagad. Di kay, ay bata man, si Kuan man nag-share, si Lian, siya, napaminawa ibasahon rin po na niya. So, sa amis gani, no, na-portion sa ilahang program. First Sunday, tanan mag-pray, tanan mag-kuhan, puro male. Male na nun. Men's. Next Sunday, women's. Sunod Sunday, puro kikibi or youth. Sunod Sunday, puro children ang mag-minister. Kaya na time ang magwali sa tithes no piring, bata. Adiri, puhon na lang, no? Puhon, maabutan na, no? So, sa'yo na itabo, bisag bata, minaw gyapon tanan. Yung mga milyonaryo, minaw gyapon. Diba? May mga milyonaryo dito sa Samis. Tag-iyag inasal, pila ka branch, na dito nagsimba. Inasal, sa quality, na dito nagsimba, tag-iyag na. Kailan mo quality, no? Yung muban pa, mga milyonaryo. Nga naman, messenger man to. Diba? Messenger man na sila. Kasama ta na yung life group leader. Ako po, Tana, laban na niyo yung life group leader. Inyo ba nang naghugot pa po, Lord, I pray for success akong life group leader. Para dagan pa ming sakmit sa kalayo sa impyerno. Kaya ka ng life group leader na to, grabe, puso ra gyud ang puhunan na. Wag yun natagi ni pastor ang taon og bisag 50 na lang. Hasta si pastor po, no? Usay tapal pa, no?
Wala pa biya po nagpa-reimburse noon, pastor. Uli ko sa kong giplite, bi. Nganong kayo, puhunan na to. Heart man. Kay mo man na ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Wala, hindi na maglangan. Number 2, sapat sila nagkaiusa o naghatag og igong panahon. Diha sa fellowship. Inay mo tapad, fellowship. Unsa man ang fellowship? Di itong barko, ha? Kana daw panagtigom. Nabasa ba nato sa whole story ganiya? Kapila sa magtigom. Oh, adlaw, kanta jud kag adlaw, malipayon. Ano man, everyday sila nagtigom. Pero ayaw po di literal, kabalo po siguro kung napod na sila mahigayon nga, napoy naka-absent. Pero unsay nakita nato, everyday na yung mga panagtigom. Everyday na ay opportunity nga makaduol sa Ginoo. O ako nasayop sa Hong Kong ba to? Everyday simba. JL Hong Kong, everyday simba. Nga naman, na yung mga OFW, Monday ra ang out. Tuesday ra ang day off. Wednesday ra ang day off. Kaya dito, ang simba, everyday. Dili gyud ka ng bugat ra gyud nga Sunday. Sa Qatar ilang simba, lahi man po nila dito. Friday ila dito. Kay lahi man nilang time murag mo siguro na yung off nila, usually Friday. So ang service sa Qatar, Friday. Diri sa Philippines kay kita nasanay naman gyud ta mo naman gyud ni atong kasagaran ng day off, Sunday. Pero yung point nato, balik ta. Wala sila allergy sa tigom. Dagang mga tao, di ba? Dapat bag-o pang sugod. Murag, bro, apil ta bro. Allergy, no? Kaya maminaw. Ilahang mapasangil, kusgan kayo. Agree ba mo? Kusgan kayo sa'yo, no? Ikapila na ka muna balibaran. Isa gatos, 200, 250, 999. Kaya po, akong challenge and prayer. Unta, mga tao na maging kusgan pa kaysa sa ilang pasangil. Ilang pasangil, kusgan, pero dapat yung mga kita, of course, magsugod man ni nato kay para ma-inspire sila, mas kusgan punta sa itong mga pasangil. Kay ka na mga pasangil, di man na mahurot. Di po ba? Kaya nabi tayo saying, pag gusto, maraming paraan. Pag hindi, kabalo na ta. So say prayer na to. Unta, mas kusgan pa ta kaysa sa tumapasangil. Kaya kita diri, no? Kadungog na bitaw mo, di ba? Basta, dilay dextro, simba. Di tanawa, si Apple, na dextro man si Reby, awa siya kasimba. Mabilin pa lang to si Reby, bilin to niya ba? Pero di pa man, bata pa man. Nga naman, ta dapat. Kaya nga naman, kung dili naman day tamayano-yano sa atong mga excuses, ang kaaway, magkatol na sa iyong ulo. Okay, di mo din mapugnan og mga pasangil ng tawhana day. Pero mapugnan tagpasangil, di ba? Mag-ulan og rason nga di jud ka makahatag panahon sa Ginoo. Promise. Basta gani kita bugat jud kayo pag naikuan, adi gyud na mahurot ng pasangil, dagan kada Sunday gyud na. Karon na gisulayan ta, no? Pag abot niyo diri, nagpaaso din mo. Pero kusgan pamantas pasangil. Og dili pa ta kusgan, ingunli na tay. Unsa man ni. Pero kusgan man. Kaya ini mo tapad ayo pag-usap. Pag-usap. So, kanay mong napadayon nga tama, padayon na. Number 3. Di na ito lang anon, kay abi na ako gamay ra ko ang maistorya. Dali naman kayong oras. Number 3, sila po ay nagmapadayono, nag-devote continually sa pagpikas-pikas sa pan. Kung imong lang taon ba, no, medyo kuan kay ba, dili kay siya kanang literal meaning dayon. Unsa man po ng breaking of bread? Unsa man po magpikas-pikas og pan? Kita man gud no mga Pinoy, di naman gud kita ka ng hilig og pan, no? Di mo ta Amerikano. Sa Amerika, sila
o even siguro sa Israel, ang ilahang pagkaon mga bread, di ba? Kita unsa man. Oh, rice. Oh, wa pa mo sumhi. Pila na mo katuig. Ako sa oras, pasiyaw na pag mag-transition tagkuan, transition sa tagmais kay sumuna. Sumuna daw kanon. Oh. So, kita, pag magbahin-bahin, of course, di ba Picasso ng bugas taon eh? Di ba? Picasso. Picasso ng bugas, kapit na pinuha, gamay mo kayo. So, sa ato, gina-share. Di ba? Yun yung word eh. Gina-share. Now, duha ka butang ang gusto ipaabot sa Ginoo diri. Breaking of bread, number 1, nag-refer po ni siya yung time nga si Jesus na sa Last Supper. Hello, napabuhay kayo istorya? Na-picture ba ito ninyo? Sa Last Supper po, si Jesus, nagpa-meeting man siya sa mga 12 disciples. Na ay part dito sa ilahang fellowship nga, nagpikas-pikas si Jesus og pan, o naghatag siya og word. Pulong niya. Iyon siya nga, eat this bread kay ingon sa Bible nahimo ning remembrance sa mahitabo sa kinabuhi ni Jesus nga iyang lawas unsaon man sakiton, bunogon, samad-samaran. So simbolo to sa nahitabo kay Ginoong Jesus. Para sa ganito? Para sa para maunsa ta, para maluwas. Para kita nga unta ang angay mo dawat sa silot sa atong mga sala. Kinsay ning dawat? Si Ginoong Jesus. So mo to yung unang picture. Ikaduha, kung imong basahon sa Bible, sila di ba? Nangingon ako ganiyan, no? Pag mag-life group sila, ay snack. Kita, kani po, dili po lit ko. Bisig mo undang na magpa-life group, kay wala mo may ka-snack, pastor. Dili man po. Sa ilaha man good nga time. Now, tagaan na ito, lawma kayo. Usay mo good, kita mga tao, no? Na yung mga tendency na ito nga, tapulan kita mo palawom sa word ba? So, karon atong palawman para dili na ito ma-misunderstood. So, breaking of bread. Sila, sa ilahang mga fellowship, kay point number 2, fellowship man to, panagtigom, simba, life group, naaday sila yung part nga, kauban sila og kaon. Kaya nagkatawa lang, naka-remember noon ko, dili katawa, sa muna eh. Na-remember ko, nag-prepare me sa children's room, taas mo yung long table. Pwede ito mga on rin rin, bugnaw yung kay aircon. Diba? So, pwede mag-meeting. Pwede mag-meeting diyan, no? Men's, women's. Ay lang po mo pagdungan. Kaya maghuot man. So, na-portion nga mag-sharing. Yung word ay nga breaking of bread, yung sharing. Di ba? Dili lang gani, limitado ilang pag-share, naabot po sa ilang property. Kutob sa nakita nila nga nang hinahanglan, ilang ginatabangan. Ito yung meaning o law nga gusto ipaabot sa Ginoo sa ato. Nga sa ato dayong pagkaiusa, gusto ang Ginoo maghiusa ta una sa love nato sa usag-usa. Love ba nato itong mga kaigsuunan sa Ginoo? Dapat pa mas love nato, unungan nato na, no? Kaya kita sa jail, no? Si Senator Joel, sa diyang giatake. Ito ginkuan, kay lata eh. Saka seryoso ang tao sa pagpangalagad sa Ginoo diya sa government. Wala na nagbinuang, tas inyo lang ingnon, ng dawat ko, no? Di pa yun siya personal ang gitululan. Nangita pa yung middleman, paing daw nga lang, no? Tana, kisa po ng paing. Ito kailag paing nga. Yan na. So, dapat isip mga kaigsunan sa Ginoo, kita po ay maghinigog maay, mag-atiman, mag-alagaray. Natay sakyanan, kita tag-igsuon nga gahayk. Basta kita lang ha, pasensya na itong nakitaan yun. Mag-iwan po yung mga time gadali ba na nahagian. Pero kung nakay nakitaan, kasi may pwede na itong buhaton. Pipipan, pastor, din, bro. Okay, man akong single na yung motor. Dako kayo. So, pwede na yung, di ba? Igsoon man.
Kauban man. Di po ba? So, yun yung point. Nakuha ba nato yung breaking of bread? Yung point nga, maging mualagad ta sa atong mga kaigsunan. Kaya yung mga naging life group leader, wala man muna mong sikat, di ba? Wala man tanay mong sikat. Yung pagiging life group leader nato, ga-increase lang nato yung opportunity nato nga mas makaalagad pagdaghang mga tao. Sa una, pagsugod pa ta sa church, kita na may alagaran. No? Kaya yung mga bago pa sa church, say, napay temptasyon nga, pag di ganay malamanuhan ni pastor, muundang na taning simbahan na, isuga pa na ni pastor, di mamansin. Bago pa man. Pero yung ikaw na mo'y gipatubo sa Ginoo, mo na kang disciple. Wala man, katulaging mga hilom mo. Nag-share po si Ate Chris na ako ito ni Agi, namo ni Apple nga, sa una daw ko, no? Siya daw. Kabalog daw na si Kuya. Ikaw ra ba gyud yang gikuan Kuya Gerson. Kana si Manoy Gerson, kabalo jud na siya nga pag muagi ko, di ko muagi dalan. Tinod ya. Ina na siya daw kahilumon og kaulawon sa una. Tanawa. Gibag ko sa Ginoo. Ako, di kay ko karelate na kay sabaan magikudaan. Pero katong mga hilumundaan, karelate jud mo ana. Ayan pa akong asawa na naman dahil na word, no? Social battery. Na word. Low-bat na dahil ka. Ako, ani, karos apa man tama low-bat, ani. Ladi, ramudagan ang orasan. Mo di ay. Sige po, padayon ta. I hope nakuha nato. Una, breaking of bread, kay gi-remember nato ang gibuhat ni Jesus. Ikaduha, naging kahabag sila sa ilang mga igsoon sa Ginoo. Pag nakaigsoon sa Ginoo nga nanginahanglan, ingon ang Proverbs, kung nakay mahatag, unta ihatag na lang nimo, ayaw balibari. Ingon sa Bible, ayaw lang daw igna, God bless, kung naamanday kang pwedeng mahimo. So tanaw day mong tapad, kaya ba na nimo? Of course, pastor, kung may asawa sa pika side. So ayaw po kita. Pamilya man. Amen po ba? Di ba? So let's look after one another and mag-add pa manggitag more. So more pa nga mga tao. Kaya I'm praying, mas daghan pa mga life group leader. Balag di mo musugot. Madaghan pa yung mga tao nga willing ba mo serve. Di naman maging sikat. Isa na may sikat, si Jesus naman. Yung ang Bible, kung ituboy ninyo si Jesus, ako ipaduol ang mga tao ninyo. Hindi ma-life group leader tayo, ituboy na si Jesus. Lord, kung si Brother Eddie pa, mga pastor, dapat maging trapo lang ta. Nga pwedeng gamiton sa mga igsuon na to nga makaalagad ta. Wala po'y sikat. Gusto kang maging sikat? Sa ingon, famous line ni Brother Eddie. Sulod og showbiz. Dito pag-artista. Gusto kang mahimong kwartaan? Ayaw pangalagad. Pag-negosyo. Kung gusto kang mahimong gamhanan, ayaw pamastor. Dagan og barangay captain. Si Araw, di ka mahimong gamhanan. So number 4 na day kay kabalo ko excited na mo man. Number 4. Last po nga word diya sa Acts chapter 2 verse 42 is prayer. Yan mong tapad, prayer. Ako lang ibilin, ayaw ninyo yanu-yanuha ang mga pag-ampo. Dako po ang kahimuan sa mga pag-ampo. Amen? Ingon po ang Bible, John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you. Mo man yung first few points. Kung kamo magpabilin nako, fellowship with God, with His people, and my words remain in you, apostles teaching, naasa inyo unsay promise sa Ginoo, ask whatever you wish. Ampo. Nanginahanglan ka, ampo. Unsay promise sa Ginoo, og mahitabo ni para sa inyo. Wow. Prayer. Kaya po, yung prayer, do not underestimate. Ingon pa gani si Smith Wigglesworth, before tamuhuman. Kanina, dungog naman ninyo sa Cebuano translation, pero paminaw lang sa English. God's willingness to answer man's prayer
is much greater than man's willingness to pray. Ang Ginoo po, mas grabe pa yung willingness nga tubagon ka sa imong prayer kaysa sa imong willingness nga moampo og mangayo. Kaya sa ingon ni James, kamo wa mo kadawat kay wala man mo nangayo. Pastor, kabalo naman katanan ng Ginoo. Of course, pero ganahan sa Ginoo nga mo tawag kaniya. Dili lang po sa time hanga na Panginoon, imunang genie si God. Lord, pag di mo niyatag, muundang nako. Alo, ayaw kalimot. God gyapon si God. Karon po, dagan ra ba kayong katalagman, no? Grabe ang pag-uyog. Papa mo, nalipong? But kini aside, grabe po yung mga katalagman. Diba, yung mga tao karon, bakita niyo video, Lord, tama, tama. Pero yung okay pang tanan, kapila ka nakatawag. Usay gani, musimba pa lang gani. Dagan na kay excuse. Mas kusgan pa ang excuse. Diba? Kaya again, gusto ang Ginoo nga mutawag ta saya. Yun ang Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me, and I will answer you. And I will show you great and wonderful things. Great and marvelous things. Kaya po, let's be reminded, a prayerful Christian is a powerful Christian. But a prayerless Christian is a powerless Christian. Ayaw po ninyo i-underestimate ang gahom sa mga pag-ampo. Samot na, pag magkahiusa mo, pamilya, pray mo. Magtiayon, mag-inampuay mo. Mga tatay, pangunahan po nato, no? Wala po mo kabalo nga, kita po yung gitawag nga leader sa atong pamilya. Ayaw lang po isalig ang imuhang spiritual aspect sa imong asawa. Kita po mga tatay manguna ta. Di ba tanawa ang tibok pamilya dali ra kay dalon. No, pastor, di man ko kabalo. Di tama lang sa asa ka kabalo. Di ba? Ang Ginoo ba di ba kasabot? Kasabot ang Ginoo. Kabalo guys ang Ginoo kana bitong wala kay masturya ihilak ra nimo. Dako kayo na nga ingon sa Bible, dungog na sa Ginoo. Pastor, laki man ko, lisod pun muhila ko. Ang punto lang na ato mga igsoon, ampo sa Ginoo. Ako po, nindot kay nga example. Yung pamilya po sa atong director ba sa Mindanao. Grabe po na sila'y gesture nga, labi po kay nako, labi, ibin ako asawa na inspire siya nga moawat. Yung mukalit lang bitaw sila offer, ay, pwede ba muna ako ma-pray? Yung nana eh. Kami po na-amaze me sa adto bitaw mi kay nag-celebrate mi sa among anniversary sa Cagayan. Kalit may tawag ni Pastora Sidel, pwede mo na ako i-pray? Maka ano day sa kasing-kasing no? Nga nalay mo kalit og offer no. Labaw pa magud sa kwarta. Yung kwarta tama na masulbad sa unsay na adri yung prayer niyato. Labaw pa. Diba? Kaya po kanindot no, kita po magingon ana sa usag-usa. Ayaw patintal or ayaw tuo sa bakak sa kaaway mo. Ay, corny man mag-pray. Mo man na, di ba? Maulaw. So, gani, pag naskan anan, dagan kay tao, no? Gabi, no? Pag Christian, di ba? Men. Pero, uban sa tabang sa Ginoo na latas na no? Bahalang maminaw sila. Pray day. Kaya kami, pag mangaon mi, ambot si Jade, nakita naman ka, di ba? Kaon sa gawas, pray good, no? Balag na maminaw. Oh, yan naman, ayaw paminaw sa bakak sa kaway nga, dapat isikreto ra na. Anton maabot panahon, di na lang yun himuon. Ayaw, pray good. Kaya na imong tapad, pray. Before mo mugikan sa trabaho, pray. Biyahe mo, di ba? Pray. Lord, ubanigid ko, Lord. Kay, ganda ba kayong wata kabaw? Sa balay, pray. Kay karon po, unsay mensahe makita nimo sa kalibutan. Ang kalibutan po, daghan kay dili ta sigurado. Ang linog, walay nakabalo ato. Walay nakatag-an.
Maski si Rudy Baldwin. Kung nagsunod, magani mo. Unsay punto sa Lord? Naabot ra gyud siguro sa time nga ang consequence sa sayo ning ani ra gyud. Di ba? Dagan mga tao eh. Hasta kay JL nga simbahan, gibirahan sa mga tao. Wala ko nangingon nga sila gilinog. Ako nangingon, pero kabaw man ta sa Bible nga pag mubuhat kag sala, na magyunay bunga. Isod po, magtanom tag asin. Sa asin na nun. Apple. Muani tag kamatis, dili man. Ang tanom tag maayo, muani tag maayo. Tanom tag dautan, muani po taog dautan. Kaya po, ay lang po kabalaka, no? Ang kinabuhi nato, naragyod na sa kamot sa Ginoo. Pero ayaw po pagpasagad. Sipkalit na po magtabok sa dalan, no? Bisag di ka malantaw sa wala o sa tuo. Bahala na, dahil sa Ginoo ang akong kinabuhi. Wala na po tayo wisdom, na. Pero ayaw po kapuno sa kabalaka kay dili na mo gusto sa Ginoo. Isalig na sa Ginoo, Lord, ikaw ra gyud naggunit sa among kinabuhi. Kung asa mi taman, Lord, mambuhi mi mamatay, ako bitong gisir sa life group. Ano ko gahapon sa di maluna. Kita dita mabalaka nga naman. Kung naapay purpose ang Ginoo nato, buhion pag kita. Pero kung mahuman na po ta, may nga na po si Lord, okay, mission accomplished, uli na. Pildi din na. Ang imong padulngan, langit man. Muratag si Paul na, to live is Christ and to die is gain. Kaya po, manindog ta. Let us all rise. Hallelujah. Yung ato pong conclusion, just like the early church, kita po mga sinugdanan ng mga kasimbahanan, dili kita, yung sa time sa Acts, nga sila po, grabe, nagkahiusa. Nagkahiusa sa unsa, pastor? Una, nagkahiusa sila sa pagpanudloon sa mga apostoles, sa pakig-fellowship. Kaya po, ako yun mong i-remind, kung wala dyan tayo life group, please, tulo to please. Gaan dyan natong panahon. Muna atong spiritual home. Di ata tabangan, iampo. Di po ta maalagaran. Ate man. Si Peter bitaw. Na-remember nun ko. Si Peter bitaw, di ba? Gipautahan na siya 3 times ni Jesus. Peter, do you love me? Tubag si Peter, yes Lord, I love you. Tulupod ka tubag ni Lord. Feed my lamb, take care of my sheep, and feed my sheep. Unsa man eh, yung sheep diri is yung mga katawan sa Ginoo, di ba? So gusto ang Ginoo po, isip yung mga katawan nga atiman, maanay mo atiman dyan na. And God willing, no? Puhon. Ikaw na po yung mutabang sa uwan. Pastor, pwede ra isa? Kung di magsugod, wala problema. Sugod mong ito sa gamay. Lain po no, nagsugod ta dito sa 500, dahil nagkagamay. 500 dito ang gihatag, nagkagamay. Lain po. So, mas maayo pang magsugod sa gamay, then tudluan ka sa Ginoo, nani. Apostles teaching, ang mutudlo na to. Kaya ta makakuha ang message. And then, mabot panahon, magamit ta para sa kingdom ni God. So, again, ayaw hunong pagpadayon sa apostles teaching, sa fellowship, sa pag-share, generosity, and sa mga pag-aam. Kaya po, mag-pray ta. Father God in heaven, salamat po Lord sa imong gihimo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa mensahe may tungod sa unsa ang dapat magkahiusa mi Lord o maghatag o constant attention, persistence. O imong gitudlo Lord nga diha sa apostles teaching, sa fellowship, sa breaking of bread, and sa prayer. Kani mabutangan Lord, gusto po nimo nga mo'y among paglaanan ng panahon. And I know God, tabangin mi nga padayon dyan mo malainan o panahon ni mga butangan Lord sa among mga kinabuhi. Akong prayer Lord nga dili po mawili ang matag-usa sa mga butang aning kalibutan nga temporary lang. Kundi Lord kami po ay maging malahutayon diha pod sa mga butang na eternal value. And muna ang nasa imo mga pulong Lord. Kaya Lord akong prayer, whatever the things Lord nga nagpugong namo,
Lord, help us overcome them. Yung mga excuses, yung mga things of this world. It's my prayer, Lord, nga man o ma-overcome namon na mabutang. And mas padayon pa mi maghatag higayon diya sa imo. Dili lang sa Domingo, Ginoo, but sa matag higayon sa among mga kinabuhi. Every day po, Lord, ay blessing nimo sa among life. It's a gift. Kaya Lord, among prayer nga magasto namo ni ng tama, amo ning magamit ng tama, and magkaroon naman ng eternal significance yung mga choices namo sa matag adlaw. Kaya Lord, akong prayer, ikaw po ang paday mga bless about families, bawat individual nga nadiri karon, mga mami, daddies, nanay, tatay, mama, papa, mga anak, mga batanon, mga young professionals, adults, good Lord. I pray, Lord, that you continually keep us and bless us, Lord, and may your face shine upon us. I pray, O God, nga ikaw po ang panay mag-aamping namo. Karon po, Lord, daghan pong mga naitabong trahedya, katalagman, dili na po namo matag na. Pero Lord, I pray nga dili po maputos ang matagusa sa kabalaka, kundi magkaroon mi ng kumpiyansa, Lord, nga naragyod sa imo ang among mga kinabuhi. Our life is in your hands, O God. Lord, among prayer nga kami, Lord, nga naaragyod sa imong kamot among mga kinabuhi, tabangi mi, Lord, nga sa matag adlaw makapahimuot pud mi diha sa imo. I pray, God, that you would continually meet our everyday needs. Protect your people. Make us your instrument, Lord, every day. Being a blessing sa mga tao nagpalibot na. I pray for healing as well, God, sa tanan po nga naitigibati nga di maayos lang palawas. Ayuha po sila, Lord, from the top of their heads to the soles of their feet. I rebuke in Jesus' name the works of the enemy, and I release in the mighty name of Jesus healings in Jesus' name. Ako pumapakang po, Lord, every relationship continually bind with love, understanding, forgiveness, O God. Help us, Lord, to be committed to one another, to love one another, to serve one another, and to care for our families, our brothers and sisters in the Lord. And also those who are lost po, Lord, yung mga taong nangawala. Gamitan mi, Lord, para sila po ay makabalik diha sa imo hapon, Lord. Salamat kay Lord. Gitaas ka na magpasalamatan sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God. Sige po, makapanglingkod sa ang tanan. Naapunta sa second Sunday and karon man good, last Sunday wa man nato good ni nahimo. But as just a reminder, kita po ay gi-remind sa Ginoo nga padayonon po nato ang Holy Communion isip o sa ka-church. Now, Pastor, nganong ato man padayon buhaton? Unang-una, o pinaka-importante sa para ma-remind ta sa gibuhat ni Ginoong Jesus. Always remember, kawang ning tanan kung wala tagianhi o giluwas ni Ginoong Jesus. Amen po ba? Kawang po kung walay lawas ni Ginoong Jesus nga gibuno gisamad-samaran para po kita makadawat sa benepisyo sa nga gihatag sa Ginoo. Ikaduha, kawang po ang tanan kung walay dugo. Nga ingon sa Bible, ambot karon ba nga day? Kung walay pag-agas sa dugo, karon lagi no, walay kapasayloan sa atong mga sala. So si Jesus, yang dugo ni agas para mapasaylo ta sa atong mga sala. Sa simple nga pagsabot, kita unta nga angay silutan, mauntay dapat silutan. Pero gihigugma ta sa Ginoo o giako niya ang silot sa atong mga sala. Kaya ang life nga naa siya, nadawat sab nato. Amen po ba? Amen. Sige po, akong i-request sa mga mag-serve. Liin po mo dun eh. Okay. So atong buhaton po, as they serve, ato pong ituyhad ang ilang atong mga kamot diri sa atubangan. Ato stretch atong kamot and mag-ampo ta. Father God in heaven, salamat kay Lord sa opportunity nga makahimo naman po mi sa Holy Communion. The breaking of bread and also the sharing, Lord, sa juice nga nagsimbolo gid, Lord, sa imong dugo. Akong prayer, Lord, i-bless mo ang among paghimo niini, ang mga nag-serve, and ikaw po ang mahimaya, Ginoo.
Forgive us, Lord, for all our trespasses. Remove all those things nga nakahinder, Lord, sa amo. Na di na mo madawat ang blessing ni mo, Lord. Salamat kay God. Giday ka na magipasalamatan. Sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen o amen. So, dungan lang po taon niya. Ang krus sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, gibasan mong tanan, Kung sala, akong sala kapakyasan, nagmadaugon ka. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gahom, angayan kang simbaho. Pagkataho sa ugma mo, Jesus. Pagkataho sa ugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing ko. Manindog ta. Kaya nato po itaas ang ato ang biscuit nga nagsimbolo po sa lawas ni Ginoong Hesus nga nasakit, nasamad-samaran, nabunog para sa ato. Let us pray. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Magampo ta. Father God in heaven, Lord, kami po ay namangha, nagmapasalamaton sa imo ang great sacrifice, giving your one and only Son to die for us. Salamat kay Lord sa lawas ni Ginoong Hesus, nagisakit, nasamad-samaran, para po kami ay mapasaylo sa among mga sala. Akong prayer, Lord, nga sa among pagpartake ni ini, ikaw po ang mahimaya, ikaw po ang mong gidumdum. Thank you so much, Lord. And I pray, God, for the benefits of the cross, na amo pong madawat sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Taas po nato ang juice nga simbolo sa dugo ni Ginoong Hesus. Magampo ta. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Father God in heaven, salamat, Lord, nga ang dugo po sa imuhang bigat, one and only Son, as Ginoong Hesus, Lord, mo pong gihatag para sa kapasayloan sa among masala. Sumala sa giingon sa mong pulong, without shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Kaya Lord, thank you so much that the blood of the Lord Jesus Christ, the precious blood, was shed para po kami mahugasan sa among mga sala o kalapasan. Kaya Lord, among pong gihinumduman, kami po ay nagmapasalamaton, kami po ay napuno sa pagkamangha. Na Lord, kinsaraman mi, nga imong gihatagag pakabana, Ginoo. Salamat kay Lord, we are grateful, we are thankful, and we return to you all the glory. We continually proclaim, O God, your death that brought us life. Thank you, Jesus. Amen and amen. Sige po, malingkod ta para sa atong tithes and offering. At nalang po mo kolekta sa ato ang mga communion elements. Mayong buntag mga igsoon. Kinsabay na bless sa pulong sa Ginoo mga igsoon.
Ikita na bless man ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Dapat po natong i-bless ang Ginoo pinaagi sa pag-uli nato sa atong ikapulo or tithes. O karon mga igsoon, ana mabasa nato diri sa Levitico 27 chapter 27 verse 30. Nag-ingon diri, iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani, gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy, balaan kini kaniya. Ang Diyos mga igsoon, nangilabot gayud sa atong pinansyal nga bahin. Bisan pa man sa abot sa yuta, sa atong uma, bisan pa man sa abot sa puno sa kanang bunga sa kahoy. Nangilabot gayud ang Ginoo. Nang kinahanglan gayud natong mga igsoon ang ikapulo, ato gayud kining ibalik diha sa Ginoo. Kay ang tanan na anaa ka nato iya man ni. Mo nang kinahanglan jud nato ibalik pud sa iyaha. Mo nga atong iuli para sa Ginoo ang iyaha kay dili lang taniya i-bless mga igsoon sa financial pod. I-bless po taniya sa og iya pod kining ihatagan nato apel ang sa atong pagtrabaho, sa atong health, i-bless taniya mga igsoon og relasyon nato sa matag usa sa atong pamilya og ingon man ang mga financial. Iya pod ang i-bless og maayong relasyon diha sa Ginoo. Og bisan pa man sa tanan natong gihuna-huna mga igsoon na mga butang na gusto natong pagpalain ta sa Ginoo. Kung nakita ni Lord ng atong kasing-kasing na manggihatagon, kaya sa Dios na panalanginan ta niya sa atong mga gipang huna-huna og ang tanan. Og diri pod sa ang 10% day mga igsoon, mao kini ang tithes na kung nakay 100 pesos, pwede nimo siya kuhaan og 10 pesos. Ilain to nimo og kung nakay 500 pesos, kuhaan nimo siya og 50 pesos. Mao na atong sa tithes sa pag-uli diha sa Ginoo mga igsoon. Og diri man sa offering mga igsoon, kung unsa ang naa sa imo gilantaw, dili na gilantaw sa wala na siya naglantaw kung pila ang halaga o pila ang atong iuli. Ang gusto sa Ginoo kanang gikan jud sa atong kasing-kasing na mag-uli ta na malipayon. Ug busa mga igsoon, maghatag ta na kinahanglan uban na nato og kalipay, dili na magsubo. Og naalang po kay ako ang i-testimony sa mo ang kinabuhi mga igsoon na. Kuan, dili man jud sa tanan panahon bitaw na kanang naikapitos. Dili sa tanan panahon na naata kanunay sa kalipay or naatay kuan gisubok jud mi sa panahon ba na niingon mo gani akong partner na Bing, ang akong sweldo ba kulang man dayon ang nabilin para ra jud sa tithes. Ana siya nako, ning anak ko na wala po kumuingon, wa po na ko siya giingon na kanang ayaw na lang paghatag or ihatag na wala ko. Siguro sa iyang kabubuton kung gusto niya mag-uli. Di wala po ko magdahom na nag-uli jud siya mga igsoon. Ug mao kadto na nagkuhalang grabe. Pero unsay nahitabo mga igsoon? Kato nga mong giuli, tinuod jud mo ning murag sobra-sobra pa ang nabalik sa amoa. Tinuod jud na nag-uli mi og ingana pero ang nabalik sa amoa grabe jud sobra-sobra pa, pilo-pilo pa. Naanay pagkaugma ning tono og sobre na. Kuya, imo ni. Grabe mo yung jud ko Lord. Grabe di lang twice, di lang basta kadaghan jud na nahitabo mga igsoon. Manang kinahanglan jud mga igsoon bitaw no kung mag-uli ta. Ang kalipay sa tong kasing-kasing naa. Kaya ang Diyos dili jud magpasagad ka nato. Basta Panginoon lang nato kaniya. Og mao ra kadto ako ma-share sa inyo mga igsoon. Og diri day sa mga igsoon sa offering, mabasa nato diri sa 1 Chronicles ning ingon sa chapter 29 verse 9.
nalipay pag-ayo ang mga tao kay may hatag sila nga kinabubuton kay kinasing-kasing ngadto sa Ginoo. Ug mao ra katong magsuon ang box diri sa akong right side mao ni ang atong tithes and offering. Dili na to iuli kay og diri pod sa right side ay sa left side mao kini ang renovation para sa church nato mga igsoon, bisan piso man na 5 or G's, andam gyud mo dawat mga igsoon kay nakita naman jud nato siguro diri no sa atong church daghay kabag-uhan. Ug mao ra kadto mga igsoon atong gunta ng atong pouch ug magprita. Yes, Lord, Father God in heaven, salamat Ginoo sa imong gihatag kanamo ng mga grasya, Father God, grasya ug mga panalangin Ginoong Hesus. I pray, Lord, sa mga tao o sa imong mga kaanakan, Father God, na mag-uli karong kabuntaga, Father God, ikaw gayud ang Dios nga mga bless kanila Ginoo sa pagbalik sa imong ikapulo, Father God, diha kanimo na aduna gyud kalipay, Father God. Ug bisan pa man Ginoo sa mga nag-eskwela pa Ginoong Dios na ikaw gayud ang Dios na protection kanila, maghatag kanila kaalam, Lord, sa ilang mga klase, Father God, ug tagbuon mo Ginoong Hesus sa mga paningalanon sa ilang klase, Father God, ug mga galastuson Ginoo sa ilang pag-eskwela, Father God. Ug ingon man Ginoo sa nagtrabaho, Father God, ikaw gayud ang Dios ng mga protection, maghatag kanunay og kusog Ginoo na I pray, Lord, na ang tanan magmalahot tayon diha pod kanimo, Father God. Salamat Ginoo kining tanan akong iuli ug ibalik kanimo in Jesus name. Amen and amen. Before ta magbulag-bulag, mga pipila lang nga mapahinumdom. Unaw na lang na ko ni kay nakadumdum na ko. Ato pong na-assign po sa atong anniversary shirts nga si Sister Mary Jonah, si Ate Jingle ay nag-remind po sa tanang mga balayro nun para po sa mga nag-order. So karon po ay opportunity mintras naa siya daw no nga makadawat. Pwede man po noon yun yung hatod, pero makagasto naman po mo. Or, kuan. So, sa 15 man yun ni. Pero kung naanag yun mo ikahatag karon, karon po ay available na po si ate para mo dawat sa bayad sa 250 ba ito, 250 sa atong anniversary shirts. Kato mga nag-order. So, sa mga nag-order, usa po ni pamaagi nga makasuporta po sa anniversary. Kay naamay part ani sa ila atong gibayad, nga paingon po sa gasto para sa atong anniversary. So, nakapalit na kag shirt, nakatabang pa ka para po sa atong umaabot nga anniversary karong October 18. So, sunod nga announcement, unya po napatay 10 a.m. nga service. So, padayon po atong simba. Kita-kits po sa mga magsimba pa second service. And sunod, every Friday po natay Night of Power. So amo mong gi-invite sa mga pwede og dool na diri sa Tanggob, no. Kita-kits po ta sa atong Night of Power prayer gathering nato. Ug unya pong hapon natay pre-encounter party. Padayon po. So pwede pa ta maka-apas, last na po karong Sunday para sa gusto mo apas. So kita-kits po ta. Dili dahil ta magkita kay dito mo ko sa Samis. Kita-kits po ta sa kauban nilang Brother Josh para po sa pre-encounter niya. Sunod nga announcement, napad tayo morning prayer this coming second week sa November. Second week lang nato kay atong November 1 manggod na-assign po ni siya para sa atong encounter. So pagka second Saturday nata sa November atong morning prayer 4:30 a.m. And life groups po padayon. Ug mao lamang po na manindog ta. Ug ato po iuli ang tanan dungog may pasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Itaas na to itong mga kamot mga igsoon.
God in heaven, Lord. Salamat, Lord, sa nindot kayong kalampusan sa mong panimbawon karon, O God. Salamat, Lord, sa mga pulong imong gibubo ning dapita, O God. Lord, I pray, Lord, sa nag-share sa mga pulong sa Pastor Kent, O God. I pray, Lord, ikang Ginoo, mag-bless kanya, O God, uban siyang wife na si Ate Apple, O God, ug silang bibi nga si Bibi Rebe, O God. I pray po, Lord, sa pagpanguli na mo karon, O God. I pray, Lord, na makabot mi sa mga tagsa kapanimalay nga safe and sound. In Jesus' mighty name I pray. Amen.